rare appearance in a major concert after many years. Not that Marco was away, but he's always been there as a standard performer with a lot of shows everywhere, including tours abroad with the group called the Hitmakers. No? Yung grupo nila ni Rico, Haji, sad to say, wala na po sila, si Nonoy, at si Ray Valera, at saka si Marco. Anyway, ang peg din natin ngayon for Marco is na-build po sa sense of gratitude. No? Parang itong concert na ito ay isang pasasalamat din ni Marco sa longevity ng kanyang career, which has seen a lot of seasons. No? So, ito po si Marco to formally greet us and welcome us to this press conference. Marco. Good afternoon. Thank you so much for being here. Huwag mo kayo mag-iyan tanong. Huwag lang kayo masaya. Basta, tanong kayo, okay lang naman. Anyway, kung tapos na kayong kumain, we can actually start. No? Yes. Siguro, Marco, you can start by kwento mo sa amin bakit naging Seasons of OPM ang concert na ito. Yung Seasons of OPM po ay well, you all know siguro na ako from the 80s, no? So it's been like 45 years na nandito ako sa entertainment industriya. I also consider myself as one of the luckiest entertainer, no, here in the Philippines. At hanggang ngayon nandito pa rin ako. But yung Seasons of OPM kasi parang kung paano siya nag-start, kung paano nagsimula ang OPM up to now, kung paano siya nag-evolve, kung ano ang pinagbago ng original Filipino music, kung anong tunog niya dati at kung ano ang tunog niya ngayon. Actually, doon ko naisip yung idea na siguro mag-pay tribute naman ako sa 45 years na yun, sa industry, sa mga fans, supporters, and to the new market na sinasabi nila na yung Gen Z market. The new breed, no? Medyo nakakatuwa lang. Hindi ko naman pinlano to, pero dream ko na mag-last, no, as a singer. Nangyayari, so sarap, grateful. Isang question before I turn over the questions to the guests natin. Why do you think, Marco, na tumagal ng ganito ang career mo? Siguro swerte. At saka, doon siguro sa mga na-record ko, I remember when I was starting, wala pang -1, wala pang video okay, wala pang karaoke. It was siguro after a few years nag-start na isa yung sa reason kung bakit napakarami magagaling kumanta dito sa Pilipinas. Kasi kami noon, inabot ko yung nagigitara ako. Kailangan marami kang pondo para mag-last kasi isang gabi na pumupwesto rin po ako dati. I used to sing in El Bodegon, kung may nakakatanda mo sa El Bodegon. Parang walang reaction. It's a famous bar dati sa Ermita. Yun yung mga nag-discover ng mga kasi may mga singing contest din sila dati. And I was one of the champions. So, doon ko po nakita yung picture nila. Tears of Rose III, Walter Navarro, marami. Didit Reyes, doon ko siya nakilala. Yung gano'n. So, naging regular ako doon. Bago pinapwesto ako doon, gano'n. Una, once a week, naging 3 times a week. Twice a week muna, tapos 3 times a week. On weekends pa yun, gano'n. Alam nyo, nakakatuwa ang story ng pagkanta ko noong araw. I was in college.
ang bayaran noon, you wouldn't believe this. Pwede ko ba sabihin yun? Pwede ko kwento yun? Ang bayaran noon, hindi kayo maniniwala, 20 pesos isang gabi. Naging 50 pesos ako. Ang pinakamataas ko, 120 a night. Ito yung mga, siguro mga 76, 77. Kasi, syempre, amateur pa tayo noon, hindi pa tayo professional o wala pa akong record. Ganun po. At natatandaan ko na 40 pesos ang unang-unang ng taxi, tapos 20 pesos. So ako, practically, mag-isa lang naman ako, nag-survive ako sa ganung, nakakapag-rent pa ako ng kwarto during that time. This was in the 70s, no? Mid-70s, from 75 up. Ano nga yung tanong? The secret behind your, secret. bakit tingin mo, tumagal ng ganito yung Yun, career mo? basically gawa ng karaoke. Basically, ang kanta ko love songs. Pangatlo siguro yung madali siyang kantahin, tapos love songs. Alam mo naman Pilipino, mahilig sa love songs. Yung lagi, love songs. Mabilis, mabagal, jazz, instrumental, R&B, puro love song. Siyempre, as an artist, siguro, attitude, yung pakikibagay mo sa tao when you were just starting, nag-pick ka, medyo nawala ka, nag-start ka ulit, parang gano'n. May cycle po yan eh. Yun ang aking naiisip. Yung mga pinagdaanan mo, at dadaanan mo ulit, di ba? It's really more than swerte, as you say, no? Nandiyan din yung, of course, yung talent, at saka yung pakikisama, yung pakitungo mo, attitude sa mga co-workers, industry. Tapos, yun na, yung factor siguro nyo, yung the way you take care of yourself, kung paano maalagaan yung boses mo, kung anong mabisyo ka ba, o anong magulo ba ang mundo mo, gano'n. Yun, it's a bit of everything, no? It's a bit of everything. Yeah. I think yun ang That's right. Yeah. At this point, sige, pwede na po nating erase yung ating mga question. We start with Romel, your kababayan from Binyan. Yes, my kababayan from Binyan. My first question is, since nabanggit kanina ni Kuya Nestor yung mga kasabayan mo, medyo malungkot na. Tanungin ko lang, ano yung pinaka-memorable experience mo with Sir Haji Alejandro? Ano yun? Meron kasi siyang reputation na may pagkasuplado. Pero ang kanyang katwiran doon, kasi nearsighted siya. Nearsighted? Oh, tama, nearsighted. So pag malayo, kanya kilala. Ganun. Pero suplado talaga. Ano na namin yung joke na namin yun. Tapos, sobrang lakas ng sense of humor noon. Pwede siyang director, pwede siyang script writer. Kasi karamihan ng mga jokes namin sa show galing sa kanya. Kapareho ni Rico Puno, wala rin dull moment yun pagka in the mood. You know? So, yun ang natatanda ko sa kanya. Yun, wala na, yun lang. Pero prior to yung nangyari nga, kailan mo siya rin nakausap or nakita? And ano yung napag-usapan mo? Medyo masakit na konti. Meron kaming Valentine show sa Liga. February 13 sa Liga. Ito lang, itong February. O yun yung last time na nakatrawa ko siya at nakausap. Kasi I had another show the following day, February 14, with Joey Albert sa Subic. Yan. O nabalitaan ko, sumakitan siya na. O tapos, nakapag-show pa siya ng isa. And then after a few days, inadmit na siya sa hospital. Yun na yun yung
That's it. It's the last time I saw him in person. After the concert, nag-midnight snack kami. Tapos, tumayo na siya. Sabi niya, naantok na siya. Yun lang. Tapos hindi ko na siya nakita. Kasi sabi nila, huwag na lang kayo bumisita sa ospital. Sabi niya, doon na lang sa bahay pag naka-recover na ako. Nung nasa bahay na siya, okay na kami pupunta dyan. Tsaka na, pag okay na ako. Yung okay, yun yung last. That's it. Ayun. And on a lighter note naman, Sir Marco, ang mga guests mo ay ang mga icons in the music industry. So, what are you expecting na magiging contribution ni Vice, ni Martin, at ni Sir Ray, at ni Sir Nonoy sa concert? May idea ka na ba ng gagawin nyo? Meron ba kayong duet or whatever? Oo, kasi di ba, may itong first time ko talaga sila makatrabaho. Lahat? Lahat. Yung dalawa, hindi na. Vice and Martin. Martin has been really a good friend, no? Pero hindi kami nagkakatrabaho niyan kasi magkaiba yung ano namin eh. Meron kaming production number. Meron kaming konting kwentuhan. Iyan kasi napakabait na tao din si Martin. Hindi namin pinag-usap. I was asking him kung ano-ano bang kapalit. Siyempre, huwag ko rin intindihin yun, sabi. Sabi ko, nasa isip ko lang, hindi okay, di ba? Pero, ano siya, yung mabait siya, concerned siya sa akin, ano ba, do you have a working sequence of your songs? What about the script? So binigay ko sa kanya yung sequence ng kanta. Wala pang 2 hours. Nagano na siya ng script. May script agad. Ganon siya kabait. Actually. Siyempre, gagamitin ko yon. Hindi naman halos lahat, pero gagamitin ko yung mga ginawa ng script. Ganon siya kabait. And yung kay Vice, it started as parang a joke yata, nag-joke siya, tapos nagkakatao. Hurado kasi ako nun sa duet version ng Tawag ng Tanghalan. Tapos yung Grand Champion, nag-comment ako na kasi di ba pag nakikipag-duet, it's like acting. A-act kayo eh. Napaniwala nila ako na may relasyon sila. Yung dalawang contestant, napaniwala nila ako kasi napakagaling nila kumanta. Galing nila magkwento, with feelings talaga. Tapos siguro yung chemistry nila. So, gano'n ang kinoment ko, no, na as a matter of fact, tinanong ko pa sila couple ba kayong dalawa? Diba? Sabi nila, hindi. So, wow, sabi ko, in such a short time, napaniwala niyo ko dun sa ginawa niyo. You guys are perfect, no? Parang nagtitilian na nga yung mga audience eh. So, ibig sabihin talaga yung biling-bili silang dalawa. Pagkatapos ko sabi ni Vice, parang matutuwa ako kay Sir Marco. Siguro in one of his concerts, gusto kong maging guest. At tapos I want to have a duet with him and gusto ko siyang makaduet. So, I took it seriously. Kinontak mo siya, ikaw kumontak sa kanya. O, kinausap ko siya. Lumayag naman agad. Oh, on the spot, nag-o ko siya. So, yung isang tao na iba rin ang klase, yung kabaitan na siguro when he says something, parang yun na yun. Hindi ko lang siya matanong kung paano arrangement. Dahil lagi siyang busy, siguro one of these days, sa Saturday, mag-uhurado ako. Tatanungin ko na siya. But he's really a very nice person. Arrangement ng production nyo? Hindi, yung arrangement ng pag-appear niya, pag-guest niya. Wala pa kayong usapan ng wala rin usapan. Talent fee, wala pang gano'n. Wala. Yung dalawa na lagi kong trabaho, yung pa nga medyo mas mahirap kausap. Dahil si Ray Valera, ayaw ng libre. So sabi ko, sige, budgetan natin yan ng tigpa 5K. Sir Marco, how would you feel kung biglang sabihin, kung lang naman sabihin ni Vice na libre ang kanyang pag-appear?
Hindi mas lalo na ako magiging grateful nun. Hindi ko alam kung paano ko, siguro, kung invite niya ako one of these days, di ba? Sa isang concert to do something for him, a duet, pwede naman. Libre din. Libre din. Okay, thank you Sir Marco and congratulations. And si Miko, Thank you. Si Janice pala. Janice here, editor. Good afternoon, Sir Marco. Yung first question ko, since nakilala po kayo as OPM hitmakers, kayong 5 po. So, I'm just curious po, what will happen to the group now na 3 na lang po kayo? Do you plan to get the replacements for Sir Haji and Sir Rico? Or kayo, okay na po kayong 3 lang? Ang hirap naman maghanap ng kapalit doon sa 2 yun. Wala na siguro pwedeng ipapalit doon. So, napagkasunduan namin na kaming 3 na lang, tutuloy na lang namin. Maghahanap na lang kami ng guest na babae. 1 or 2. Diba? Si Pops Fernandez na nakatrabaho na namin. Siguro, ang daming choices eh. Sila Kung Ledesma, Vina Morales, Shasha Padilla, Lani Misalucha, napakadaming choice. Ganun na lang, hindi na lang kami mag-a-add ng isa or 2 lalaki na pwede namin makasama. Pero kumusta po yung relationship yung 3? Kasi parang kasasabi nyo lang, mahirap kausap sa survey. Is it a joke? Sinisiraan din ako dun. Kaya pag kung sinong on the spot, naninira na rin ako. Gumaganti lang ako. Kami, para na kaming ano ba tawag sa naman? Kahit ano na lang pwede namin pag-usapan, yung pasok dito, labas sa kabilang tenga, wala nang personalan. Wala na, nalampasan na namin yung stage na yun. Kami nga, may promise kami na sa isa't isa na kung sinong merong concert, sinong merong major concert, mag-a-appear yung 2. Ganon. So, kung sino man ang sumunod na may concert, dapat nandun ako. At saka kung sino yung gano'n na lang. Wala nang pinag-uusapan na kahit na basta suportahan lang. Kasi nga, kumbaga sa magkakapatid, 3 na lang kami. Namatay na yung panganay, sumunod yung pangalawa. So yan, gano'n na lang ang mangyayari. Support na lang. Pero for the record po, gaano na kayo katatagal magkakaibigan at magkakasama as OPM hitmakers? Wow. Ginawa namin to, kami. Okay, nauna sila ng ilang months. Yung si Rico, si Ray, at saka si Haji, which are from the 70s, di ba sila? Mid-70s, I think. Tapos, yung 80s version, dapat kami, ako, si Nonoy, at saka si Rick Segreto, pero wala na si Rick Segreto. So, ito ang alam kong storya, dahil si Rico nagkaroon ng hit song, yung kumbaga tumuwid sa 80s, nagkaroon siya ng Together Forever yata yung kanta. Yun. So, nagka-hit siya. So, napasali siya sa 80s version. So, naging 3 kami. Instead of 6, naging 5 kami. Nung na kami, nag-merge. Plus, yun nga, sabi nga ni Ray Valera, anyway, okay lang naman. Sa inyo na si Rico kasi mura, siya ang pinakamura sa buong grupo. So, in-accept na namin siya. Ganun. So, kaya naging 5 lang kami instead of 6. So, yung 80s, si Rico, ako, tsaka si Nonoy. And then, sometime in 2003, nag-merge kami for an Araneta concert. So, big hit yun, sobra. Tapos, nag-repeat pa kami the following year. Yun, that started it all. Pero bago nangyari yung Araneta concert namin, nag-banding kami for a few months. Siguro mga 4 months. Halos araw-araw nagkikita kami.
dun sa dating restaurant bar ni Rico Chen sa Makati. Doon kami nagkaroon ng malalim na bago kami nagtrabaho ulit. Na pagkakilanlan sa isa't isa. Pero sir, sabi niyo nga po kanina, di ba, parang nalagpasan niyo na yung mga, kung mayroon mang mga hindi pagkakaunawaan. Bago po kayo nag-come up sa ganon, meron din pong mga times before na hindi kayo nagkakaintindihan, merong mga clashes of ideas. Minor lang. Actually, yun eh, kasi like I said a while ago, si Haji ang maano sa jokes, itong susunod, itong dialogue mo, itong ganyan. Meron siyempre hindi nabibigyan ng magandang line, may konting reklamo, gano'n. Ang sinasabi naman ni Haji, hindi ka magaling sa linya, nakakalimutan mo, ganyan. Lalo na kung punchline, nauna pa siyang tumawa, gano'n, kaysa sa punchline. May mga gano'n kasing weaknesses kami, hindi ko na lang papangalanan. May mga gano'n. Tapos, pagdating sa, lalo na abroad, dahil yung pagdating sa usapan, punctuality, siyempre, sila, may mga late gumising, may mga nananadya, gano'n, may nananadya, yun ang clash, yun ang hanggang sa nag-aaway na ako yung taga-awat, nag-aano sila na ayoko na, hindi na ako sasama dito. May mga threats na gano'n, nagkakanya-kanya, ako naman taga-awat lang ako na yun, actually yun lang yun, pero hindi naman natutuloy. Pero siguro kung bata-bata pa kami, siguro nagsuntukan na kami, gano'n. May mangyayaring gano'n. Pero kasi since medyo may edad na kami noon, yan, wala naman nangyari gano'n. Kung salita lang. Peacemaker ka. Ako yung taga gano'n. Parang taga-deliver ng kung anong gustong sabihin sa kabila, tapos sa kabila. Okay, thank you, sir. Thank you, Janice. Josh? Hello, sir. Josh Popper, ABS-CBN. Yung question ko po, if you describe your season sa mga Gen Z ngayon, paano mo po ipapaliwanag yung season ng music nyo? Actually, hindi ko nga maana, kasi I had this really good experience. Siguro a couple of months ago, nag-guest ako sa Wish Bus. Tapos ginawa sa Technological Institute. Medyo hindi na ako familiar sa ganong audience. Hindi ko na alam kung paano magre-react kasi marami na silang language na hindi ko na naiintindihan. So medyo nininervyos ako. Plus, syempre, nire-represent ko yung era ng mga magulang nila, di ba? Pero it turned out to be a beautiful experience kasi welcome na. Yun ang napansin ko sa Gen Z. Siguro yun na exposure nila sa technology. Parang andun lang, parang tutuwa sila kung makakanta ako doon. Tapos nagsasign sila ng gano'n, yung kalahating heart, diba? So kailangan kong gawin yun, yung mga gano'n na hindi na familiar sa akin yun. Pero feeling ko talagang welcome ako. So ang parang despite the fact na iba na talaga yung music nila at iba may na-idolize nila, open pa rin sila sa ganung classic music. Dahil siguro technology and the parents, yan, siguro yung, sino yan? Sino po yan? I-explain lang kung sino yan. Siya, ganun dati, ganun dati. Yung bang madali silang yun lang, yung ang ko sa kanila, mas open sila. Ganon, open sila. Video okay din, no? Kasi nung kinanta ko yung My Love Will See You Through, nagsising siya. Sila. Nakakatawa, ibang classic experience yun. Hindi ko makalimutan yun dahil I felt so welcome. Hindi yung parang
hindi ako kasali dito, ba't ako nandito? Yung ganong klaseng moment, pero hindi ko naramdaman yun. And have you already discussed po kung ano yung magiging look ng concert with the team? Kung paano, ano? Kung ano yung magiging look po ng concert or aesthetic? Oo. Ano siya? Okay, doon sa mga songs, may mga kantahin ako bago. Siyempre, kakantahin ko yung hit ko. Sila Nonoy, siyempre kanilang mga biggest hits. May tribute kami kay Rico. Pero yung look ng concert, ano siya, masyado siya, mailaw siya. Yung talagang, ang gusto ko kasi mangyari, ay maging, ano siya talaga, yung, ano ba, may madidescribe ko siya as mailaw, masaya, magaan, hindi naman siya nagpapabata. Pero kasi kaya nga Seasons of OPM, ang ginawa kong lineup ay yung kung saan ako na-expose, no? 80s up to now, pero may tribute naman ako sa Kundiman songs na ang feeling ko, doon lahat nagsimula ang original Filipino music. Thank you, sir. Si MJ naman po. Hi sir, congratulations sa inyong concert. Thank you, MJ. Yung question na, speaking of Gen Z, no, do you familiarize yourself with the music of the kids today? Or meron bang song na parang nagulat ka, oh, ang catchy niya? And anong observation mo about the music of the younger generation? Actually, nakakatuwa nga yung music ng mga Gen Z ngayon eh. Dati, ang dami na, ako, nakakaano ko nun ng mga another balladeer by the name of Marco Sison. This was in the 80s, no? Sinasabi nila, ang balladeers dito sa Pilipinas are a dime a dozen. Yun ang kanilang term. Tapos, merong isang foreign producer who came here at naghahanap ng ganon, naghahanap ng bagong talent, Asian, ganyan. Oh, bakit ganon? Puro love songs. Wala namang alam ang Pilipino, kundi love songs. Ganon. Pero ngayon, iba na. Iba na ibang-iba na siya ngayon. Nakakatuwa nga. Itong, nakinig ako ng mga bagong kanta. At ang nagusto kong kanta, yung Pasilyo, no? Ng Sanchez Lola. Yung Habang Buhay, ni Zach. Mga kanta, yung Raining in Manila, yung mga ganon. Nakakatuwa. Ibang-iba ang form nila ngayon. Pero like I said, no, it's still about relationship. Sentiment ng Pilipino talaga yun. Lagi ko nga sinasabi na we Filipinos like to love to be in love. Masyado tayong emotional. Emotional siguro in the right place, in the right way. Yan. And yung, ano po yung magiging repertoire ng concert niyo? Meron bang biging mga pa-surprise tracks ka ba na gano'n? May mga ganon. May mga harana, may mga... Yun, tulad ng sinabi kong tatlong kanta na yun, kakantahin ko yun. As a matter of fact, hirap na hirap ako. Bakit? Ano po yung can you walk us through? Ba't kaya hirapan? Kasi iba ang... Sample naman po. Yun na. Dito ka na po mag-practice. Explain ko lang. Iba yung, kumbaga sa building, iba pagkaka-construct. Okay. Pag kumanta ka ng ballad ng 80s, so for example, yung kanta ko, okay, before I say this, kasi, hindi ba, yung mga naririnig yung mga major singers nowadays, no, hanggang ngayon nandyan, came from the 80s. Martin Rivera, Gary Valenciano, di ba? Ogie Alcacid, Regine Velasquez, halos lahat ng major artists na kilala nyo up to now and are still active
are from the 80s. Nagsiksikan kaming lahat doon. Ngayon, yung sinasabi, what I was about to say na, pag kinanta ko yung kanta ni Martin, madali ko siyang makanta, madali ko siyang oo, gano'n. Pero yung pasilyo, took me a while, no? Kasi yung pasilyo, parang tugtong siya. Tapos, noong 80s kasi, or even 90s, napaka-conscious na mga lyricists ng, parang for example, yung word na iba, ginagawang iba. Pero, right pronunciation nun, iba, di ba? Kaya lang kasi yung iba, inaano sa tono, no? Yung isang word na yun, naging dalawang tono. So, hindi mo siya pwedeng, isasabay mo siya talaga dun sa beat. Ganon. Tulad naman yung sinasabi mo, yung pasilyo kakantay nyo, palanay basang-basa sa daghitabay, ang daghitabay damang-dama sa aking, ganon, no? Diba? Ang daghitabay, kalam ng punong-puno ng pananabik at ang kaba. Pananabik at ang kaba, lalim sa aking bawat paghinga, titig lamang sa iyo. Naglakad ka ng dahan-dahan sa pasilyo tungo sa altar ng simbahan. Hahagkan na, di ka bibitawan, wala na akong mahihiling pa. Yung meron siya, Phrasing. Oo, parang gano'n. Yung di maikukumpara, araw kong dala-dala, pabo. Yung paborito, nagka-catch siya, no? Para makatch yung tono. Pabo, rito, pabo, rito panalangin ko'y kasama ka sa pagtanda. Ganun di ba? Pero, siyempre, challenge sa akin yun. Madali lang naman yung tono. Yan lang emotion ng kanta, yung kung paano ko siya i-deliver. Na-survive ko naman. Ganda nga po, ang ganda. Parang isip ko parang remake in reverse. Kasi di ba lagi yung mga bata yung nag-remake sa icons kagaya ninyo? Diba? Yun. So it's a breath of fresh air this time around. Lalo na Great yung... choice of song for this generation. Mhm. I feel like pati yung audience nyo would enjoy. Siguro maninibago. Maninibago. Beautiful song. May mga, siyempre, pag pinakinggan mo yung lahat ng comments, ang hirap nun, nakakabaliw yun eh. Dahil yung mga barkada ko, ba't ka kumakanta ng Tagalog? Di naman bagay sa'yo. Mga barkada ko yun ha. Siyempre kung seseryosohin ko yun, wala na akong magagawa. So yung tulad ng habang buhay ni Zach, kakaiba rin yung kantang yun. Ang hirap kantay nun. Pero madali siyang pakinggan, no? Pero kung kakantay mo siya actually, hindi siya madali. Hindi siya madali. Thank you so much. Thank you, MJ. Yung Ben and Ben, mag-inod tayo ng kanta ng Ben and Ben, like Leaves, no? Si Jojo. Ang title kasi Seasons of OPM, so I expect malawak talaga yung range ng repertoire. Aside sa mga songs mo at songs ng members ng Hitmakers, ano para sa'yo ang top 3 greatest OPM songs of all time? Greatest? Wow. Greatest song ng original Filipino. Ang dami. May Love Will See You Through na lang. Pasok na rin. Ay, kasi My Love Will See You Through, hindi naman, well, nag-hit naman siya noong 80s, pero actually, mas malaki siya ngayon.
na iba na yung meaning niya. Dati love song siya, tapos wala eh. Pati nga sa lamay, kinakanta yun eh. Nagiging sa libing, tinutugtog. Ano sa amin sa probinsya, ewan ko kasi kung mga taga-probinsya dito, di ba pagka merong libing, nakasunod yung mga relatives. O ganun pa rin sa amin. One time, ganun. May libing, nandun ako sa ano namin. Hindi. Ano ba tawag? Balkonahe. Eh, nakita ako ng mga kababayan ko, so niloko ko na lang, nilipsing ko na lang yung kanta. Alam mo yun, sa San Antonio, yung main church, katapat. Puro balkonahe. Oo, nandun ako eh, sa balkonahe ako. So, nagtawa na, medyo gumaan-gaan yung pakiramdam nila. Pero yung ganun pa yun. Hindi ko naman nadidinig sa patayin dati. Kaya lang, ngayon, I love to see you through it, be my lady. Anywhere, anytime I sing it, bata, matanda, alam nila yung kanta. Yun nga, yung mga, lalo yung mga kanta ni Ray Valera, talagang nag-crossover yun sa generation ngayon. Wala yatang batang hindi nakakaalam ng mga kanta ni Ray Valera. Yun nga, mahirap lang kausap, pero magaganda ang mga kanta niya. Isa pa po, please. Isa pang kanta, yung third song. Kasi sabi niyo, my love will see you through, be my link. Isa pa. Never ever say goodbye. Never ever say goodbye. Yeah, I guess. Never ever say goodbye. By Nonoy Zubiri. Bakit niyo po siya hinanay sa top 3 niyo? Personally kasi sila yung mga kilala ko. Pero marami pang kanta like the songs of Basil Valdez. Diba? Yung talagang wow yun. Wow na wow yun. Yung mga ngayon at kailan ewan ko kung matulad ng kanta ngayon na araw-gabi. Hindi naman masyadong luma yun, pero parang wala siyang edad, yung araw-gabi. Samantala matagal na rin yun eh. 90s pa yun eh. Maraming kanta na talagang yung kahit anong oras mo kantahin at kahit anong classic audience na nakaka-relate sila at alam nila. Kanina po chinek ko yung Spotify nyo. Naglabas pala kayo ng kanta last year. Yes, Lihim. May bago akong kanta. Okay. Sabik na Puso yung title. Sabik na Puso kasi sabik na ako magkaroon ng another set of hit songs. Yun ang talagang challenge na hindi ko pwedeng itigil kumbaga hanggat hindi ko siya nakukuha. Pero napansin ko yung areglo ng kantang yun, hindi mo parang kung ano yung classic arrangement ng mga Marco songs, ganun pa din. So wala kang iniisip na gano'n na dapat magtunog bago, yung bagong mga kanta ni Marco, or aware ka na, itong audience ko, ito ang magugustuhan nila. Ang feeling ko naman kasi, ang isang kanta, isang music, hindi naman namimili ng edad, hindi siya namimili ng race, o ng kulay. Basta nakaka-relate ang bawat listener, di ba? Ngayon, actually, nababaguhan nga ako dun eh. Pati yung rendition ko ng maganda, hindi naman ako nagkukulot, pero nilalagyan ko siya ng kulot, ma-update ko lang baga. Pero sinasabi nila, ganun pa rin, 80s tunog pa rin. Ako, I beg to disagree. Ako ang tunog 80s, yung boses ko palagay ko ang tunog 80s. Kasi kahit anong kantahin ko, yung distinct na tunog ng boses ko, yung pa rin yun eh, di ba? So kahit bago, parang nagiging tunog luma. Parang ganun. Andun kasi yung pirma ng boses niya, signature sound yung boses niya. So may mga, sa YouTube may mga, siguro mga 3 lang naman out of mga 500 plus comments na ganun pa rin. Nakaka-stress.
tunog 80s pa rin, gano'n. May mga gano'n. Basically, pareho yung tunog 80s, gano'n pa rin. Pero yung iba, mas maganda kasi hindi nagbagong boses, nakakainlap yung kanta, mas magandang pakinggan yun kaysa dun sa ano. Thanks. At last question ko, bakit nakalusot ang si Aida o si Lorna o si Be when all of your songs are ballads, yun lang ang hindi? At that time, si Nestor Cordero ang manager ko. Oo. At kami ay humihingi, naghihingi ako ng husto kay Louie Ocampo na bigyan ako ng isang love song. Ito, totoo ito. Ibinigay sa akin si Aida o si Lorna o si Fe. Sabi niya, sige ka, sabi ko, ba't ganun? Love song gusto ko eh. Sabi niya, pag di mo na-record to, bibigay ko to sa iba. Sabi niya, ayaw ko yun eh. Yes, sabi nga niya, na pag hindi mo kinuha to, ibibigay ko to sa iba. Medyo natakot ako. So, kinuha ko. Buti na lang. Ni-record ko na lang, no? Buti na lang. At least, naiba ng konti. Naiba ng konti. Siguro yun ang pinagdadaanan ng mga panahon na yun. Kasi alam niyo, kilala ko si Louie na hindi yan siya basta parang hihingan mo lang ng kanta, tapos bukas makalawa meron na. He has to know the person. Parang kailangan kilala ka niya. Matagal. Na 7 months bago ka nabigyan. Ngayon, nung binigyan nga ako finally, yung si Aida o si Lorna o si Faye. Yun, ayaw ko nga. Kaya lang, nawala naman ako ng choice. So yun, sige, record na natin yan. So napailing ka ba nung nag-release at mas napailing ka ba nung naging super hit? Tuwan-tuwa. Naging-pelikula pa nga eh. Oo, naging yan. Naging pelikula naman. Tuwan-tuwa nga ako eh. Wala siya nung yung original schedule namin ng recording, ako hindi pwede. Nandun siya. So, nagpa-resched ako, hindi naman siya pwede. So, I recorded on my own. Kumbaga, gano'n. Ako na lang gumawa ng style na yun, na wala yung composer. Gusto ka naman yan. Ngayon, magkasama kaming hurado sa tawag ng tanghalan. At pinapromise niya na, meron akong project sa'yo, gagawin kita ng kanta. Hindi ko palang maisip ko anong concept, sabi niya. So sabi ko, dapat love song na yun. Yun ang promise niya sa akin. Sir, parang makompleto lang po yung storya. Bakit yung isinadjust yun ay hindi naman siya nagkakanta ng gano'n? Wala, parang may iba. Yun lang. Gustong-gusto ko yung song. Tsaka meron pang storya yun. Hindi naman Aida Lorna Fe pala title noon, di ba? Mga artista yon, si Alma, si Ate Guy yun eh. Si Guy, si Vilma, at saka si Alma. Si Alma. Si Alma o si Vilma o si Guy. Parang gano'n. Yeah. Tapos, parang sabi niya, hindi ba, parang limited yung market. So, papalitan ko na lang ng mga sobrang familiar na mga pangalan ng babae dito sa Pilipinas. Yun. And he came up with Aida, Lorna, at saka Faye. Actually, binagay niya yung song sa kwento ng buhay mo. Actually. Hindi. Meaning, Ito si Eric. Hi Marco, medyo napanood kita noon. Correct me if I'm wrong, pero you're a cantina, right? A student canteen champion. Yes. Lucky enough, may TV na kami noon, so napapanood kita sa student canteen. And yung question ko is, now that you're a judge, noon ba mas mahirap kang manalo sa isang singing contest compared to now na ikaw isa rin murado? Ano ngayon eh, mas iba ngayon eh. Ako, sarili kong opinion to, mas mahirap manalo ngayon kaysa dati. Kasi medyo hindi naman ako naghirap nung maging champion sa studio. Buti nga may TV ka na nun. Kami wala eh. Ang sinasabi ng mga co-members ko sa choir, sa PUP nung araw, sali ka sa student canteen. Sabi ko, yun. It's a noontime TV show bago na, kasi nga, hindi ko alam, wala kami. So, sila ang naglibro sa akin para mag-audition. Tapos gano'n lang. Nung college ako,
apply ako na kung ano-ano klaseng trabaho, hindi naman ako natanggap. Na naging member ako ng choir at sabi nila mag-audition ka, dire-diretso naman ako nag-champion. So hindi ko of course may kaba, may anxiety, may lahat, pressure. Pero nalusutan ko lahat yun eh. Ngayon, nag-observe ako sa mga tagatawag ng tanghalan. Napakahirap mag-champion. I think madaling mag-champion sa tawag ng tanghalan. Pero to defend your pwesto as a champion, 3 times na ngayon eh. Dati 5 times eh. 3 times, every day, iba-ibang songs. Hindi naman pare-parehong kanta yun. Nagre-rehearse kayo until 2 a.m. Tapos live kakanta ka, i-defend mo yung championship mo. Ang hirap. Bago ka dumating sa third defense mo, wala ka ng boses. So, ang mahirap ngayon. Para malusutan mo yun, first round lang yun, di ba? Merong semifinals, may grand finals, na lahat kayo magkakakilala, lahat kayo magkagaling. So, para sa akin, mas mahirap mag-champion ngayon. Mas noon kaysa ngayon. Another, isa pang question. Marco season ka na eh. Well, we have to admit na talagang ikaw yung part na ng Filipino pop culture. Talagang meron pa bang pressure for you sa sarili mo na, to fit in or to do, parang yung maging relevant pa ba today? Something like that? Meron, siyempre, naisip ko rin yung paminsan-minsan. Basta ako, ito kasing industriya na to, napaka-physical. Hindi naman ako ninenervous sa boses ko kasi inahalagaan ko naman siya. Wala naman akong bisyo. I just take care of myself. Tapos yung pagdating sa kanta, ina-update ko naman siya. Iniba-iba ko yung interpretation ko just to be updated or yung word mo na in. Kaya nga, nag-produce ako ng sarili kong kanta. Ay, yung sabik na puso composition ko yun, hoping na maging hit yung kanta. May pressure siya na, para sa akin, hindi ko naman siniseryoso, pero alam ko may pressure, may nararamdaman ko. Tulad nung nag-guest ako sa Wish Bus, nung ko lang naramdaman yung ganong klaseng pressure. But yes, there is. Kasali yun sa challenge. Lastly, isa na lang, how do you feel na yung kanta mo, parang staple pa rin yan ng mga singing contest, My Love Will See You Through, Always, Woman. Di ba parang, you have to, isa yan eh, yan ang mga kanta mo talagang panglaban eh. How do you feel? Hindi, a bit of everything eh. Parang all positive naman. Nakakatuwa, sana wala ako doon, sana hindi ako hurado na pagkaganon kasi hindi ko alam kung paano ko i-judge yun. Basta ako tumutuwa ako sa nangyayari sa akin. Pag nakarinig ako ng ibang version, mas lalo ko natutuwa. Marami ako narinig na female version ng My Love Will See You Through na asasarap pakinggan, lalo na kung bata ang kumakanta. Basta puro masaya lang yung feeling ko na recognize yung kanta na record ko. Kasi sa totoo lang, interpreter lang naman ako eh. Kasi somebody else composer. Na masaya siya, na sabi ko, iba na yung narating ng kanta ko at hopefully kasama ako doon. So everything that's happening to me, as far as my singing is concerned, ito yung gusto ko. Ako na lang siguro makakaalam kung kailan ko gustong tumigil. Thank you. Thank you, Eric. Here is Mel Navarro. Kanina ko pa siya nakikita. Hello. Tumataas ako.
Congratulations po and happy 45th anniversary. Thank you, At thank you. milestone po sa buhay ninyo siguro ang 45 years. At hindi po biro ang umabot ng ganitong kalagal. So parang anniversary concert nyo rin po ito. Parang, And birthday. parang, pero hindi namin, Naisip. oo, parang we're not selling as a Okay. anniversary concert. Ang ano ko dito, yung sa original music, yung pag-recognize ko sa OPM. OPM. Oh, parang tribute. Opo. Ang tanong ko lang po, kung 45 years na po kayo sa music industry, ano po ang pwede nyo maisip na, di ba, kung 4 na dekada siya, di ba? Ano po ang naaalala nyo milestone sa buhay nyo sa 4 na dekada? Kung meron mang 4 na memorable events or unforgettable moments sa career ninyo, ano po yung 4 na yun? Okay, nung 80s, doon talaga ako nakilala. Doon talaga. So, that's why lagi ko sinasabi na 4 na dekada na ako kumakanta eh. Yeah. As a professional singer, nung nakilala si Marco Sison. Tapos nung 90s, yung 1992, when Ida Lorna Faye was released, yun na yung pinakahuling hit ko, 90s. Nung naman 2000, ito yung nangyari na yung Hitmakers. Actually, ang original title noon is The Greatest Hitmakers. Yan yung idea ni Boss Vic de Rosario. Hanggang sa nagkakilala kami. Ngayon, 2010s, 2020s. oo, ano naman, ito yung parang, I remember nung 2020, di ba start ng pandemic in 2020? March of 2020, papasok na ako sa Morado. So excited ako. Tapos nagkaroon ng pandemic, March 15, dineclare nila yun. So wala na. So akala ko yun mangyayari. Well, in 2022, they called me again to be a Horado. Yun, yung mga event na gano'n, na parang nadugtungan siya, kumbaga, yung career ko as a veteran singer at kumbaga yung, okay, you're of age to be a Horado, parang gano'n. And then, sa generation po ng young singers po ngayon, sino po ang nakikita nyo na parang pinagdaanan ng the same path na dinaanan ninyo at bakit? Or kumbaga parang nakikita nyo po ang sarili ninyo sa kanila na sila ang magiging parang future like you or inspired by your songs? Ang nakikita ko si Christian Bautista. Bakit po si Chris? Kasi galing din yun sa singing contest. Tapos, yung mga kanta niya, ang feeling ko rin magtatagal. Ano ba? Hindi siya masyadong maingay, pero kilala. Yung gano'n. Walang masyadong controversy, walang masyadong yung gano'n, walang masyadong kulo. Basta siya tuloy-tuloy lang. Kasi naniniwala ako sa gano'n eh. Dapat consistent ka sa ginagawa mo. Meron kasing artist na gusto ng chismis, di ba? Pinag-chismisan siya. Merong artist na gusto, nire-recognize yung talent niya. Mas gusto niyo po ba yun na hindi kayo pinag-chichismisan? Siyempre. Lalo na kung di ko alam. A very private person po ba kayo or hindi naman po? Hindi naman ako very private person. Wala naman ako tinatago, di ba? Hindi rin ako nagtatago. Normal lang talaga. Doon po sa last question po, doon sa mga hit songs nyo na naikwento nyo na yung Aida, yung po tatlo, yung Always, My Love Will See You Through, and yung Make Believe, meron po ba itong mga revivals? Meron siguro nag-try, hindi ko lang alam kung nasuporta. Obviously, hindi nasuportahan.
May nagtanong nga sa akin yun kung bakit, ano ba yan, exclusive ba yan? Ba't wala kami naririnig na ibang version? Meron akong alam na ibang version, pero parang hindi naman sa nasuportahan, gano'n. Pero happy po ba kayo sa naging revival ng hit songs nyo? O syempre, magiging happy ako doon. Syempre. Okay. Thank you po and congrats. Thank you. Ito si Evelyn. Ayan, kami na Hello Marco, kumusta na? Mabuti. Diyan ka pala. Yeah. Ang tatanong ko is was there a time in your musical career na talagang yung na-down ka, yung the lowest point in your life sa career mo, at papaano mo yun in-overcome? Yun ang first question. Wala akong matandaan. Lowest point, no? Yung lowest, pinaka-lowest. Kung yung parang na-discourage ka, na para bang gusto mo sumuko o dapang-dapa ang pakiramdam mo, yung ganon. Wala akong matandaan eh. Hindi. Lowest point of my singing career, di ba? Lowest point na singing. O yung ba parang na-discourage ka, na parang gusto mo nang lumipat ng ibang career, ganon, o lumipat ng ibang... Mag-iba na ano. Oo. Wala akong matandaan eh. Ako, there was, di ba, nag-migrate kami sa Amerika. Nung nandun ako ng 8 months, sabi ko, ayoko nito. Bakit ko itatapon lahat yung pinaghirapan ko para mabago, di ba? So nagpaalam ako sa family ko, sabi, dito na ako sa Pilipinas. O ang feeling ko, yun ang pinakamagandang decision na ginawa ko. Pero, for the sake of the kids, no? Para may option sila, ginawa ko yun. But I was so unhappy, bored and unhappy. So, kasi wala naman akong gagawin din. So, mas lalo ko na-realize na mas gusto kong kumanta, gusto kong bumalik dito, gusto kong tuloy-tuloy. Kasi, kung ako yung nagtiis doon, nasa na ako ngayon, diba? Yeah. Pero yung lowest point, parang wala akong matandaan. Ang ano lang, yun nga, yung challenge ko sa sarili ko na nangyayari ngayon is to be able to have another hit song. Yun ang ano. Kasi nga, yung like I said a while ago, yung mga Gen Z na mga audience naman ngayon, talagang open sila eh. Nakakatawa nga sila eh, nakakatawa nga eh. Dahil kahit gaano kaluma ng kanta, alam nila yung kanta. Yeah. So, meron talagang yung basta open-minded sila pagdating sa music. Pero nga, meron silang idol, meron silang they preferred a certain kind of music, pero hindi nila inaano yung luma, gano'n. Yeah. Yung wala silang pakialam doon. Madami na ako na-experience na gano'n. So, isa pang question, na-experience mo na bang mabash at paano ka nag-react? So far, yung kinuwento ko kanina, yung siguro nga, out of 500 plus really nice comments, may mga 3 na, yun nga, yung nakaka-stress naman. Tapos, nakaka-stress, parang tunog, 80s naman, gano'n. Tapos, meron pong isa na, yun yung mga natatandaan ko, bakit gusto nitong radio station na itong kantang ito? Gano'n. Okay lang naman yun. Ang Okay konti-konti lang naman nila. Siguro mga 3 lang. Yung iba nga hindi ko na matandaan. Pero hindi ka na-apektuhan pagka nababash ka din. Naapektuhan ako, pero syempre, kinokontrol ko yung sarili ko. Siyempre, ang hirap ng ganun eh. For many years, puro papuri, inaabot mo, di ba? Tapos may biglang gaganon na, sino to? Hindi mo kilala. Lakas ng loob. So, kung ayaw mo pakinggan, di ba? Di ba? May stress ko eh. Dead mo na lang. Oo. Okay. Ina-heart ko na lang siya. Pero black yung heart.
Okay, thank you, Mark. Thank you. Salamat, Evelyn. Here is Fernan. Fernan. Yes, hello. Congratulations, Marcos. Thank you. Nasasabi mo ba ito yung first major concert mo so far? Solo major concert. Ito ba yung biggest major concert mo? Oo. Ito na yun. Ito na yung... Sabi nga ni Martin sa akin ano bang pakiramdam mo? Sabi ko, nervous ako pero mas excited ako. Sabi niya, that's the best feeling. Yung gano'n. After many years, no? After many years. Kasi, since 2003, wala naman kaming ginawang gano'n eh. Parang hindi naman masyadong uso. Yung mga music museum, teatrino, yan. I did that. Pero yung ganito, na nag-invite ako ng mga kaibigan ko na tapos may tribute ako sa original Filipino music. Para sa akin, malaking-malaki na to. Thank you. Ito pa, may isang question. Ano yung masasabi mo o mako-consider mo biggest hits sa mga songs mo? Yung number one hit song. Kumbaga, in order, number one, Always ba? O yung May Love Will See You Through? Or si Aida Silona, si Bear? Or etc. May kanya-kanya kasing role eh. Yung make-believe, di naman wala nagbabanggit. Make-believe. Wala nagbabanggit, nakalimutan na. Hindi naman. Pero ibig sabihin, ang make-believe, di ba, ibang role sa akin, yun ang breakout song ko eh. Yun ang first hit ko. So yun ang role noon. Pero up to now, marami naman nagre-request yan eh, pag may concert ako. Make-believe. Tapos ang hindi ko akalain yung Always, marami parang may gusto, no? Yes. Yun ang talagang... Okay, marami parang may gusto ng Always. Tapos, Promise of Love, di ba? Mga Promises of Love. Always. Pero yung talagang... may role eh. Yung Always yan, gusto ng Gen Z yan. Karamihan puro babae. Pero yung May Love Will See You Through talaga yung, okay, mas malaki siya ngayon. Wow, sige, tanggap ko na. Hindi ko alam kung bakit, pero enjoyin ko na lang siya. Ganun. Enjoyin ko siya. Yung My Love Will See You Through. Hindi ko na din, alam mo, meron nga akong ang Make Believe, nung pinarinig sa akin ni Nonoy Tan, ng producer ko nung aking album, hindi ko siya gusto. Kasi yung mga demo nung araw, napaka-rough. Napaka-rough. Gitara, boses ng composer. Alam nyo, karamihan sa composer, hindi naman marunong kumanta. Naiiba lang yan si Ray Valera, di ba? Kaya lang, siyempre, yung boses ni Ray Valera, medyo mahina lang. Yung Louie Ocampo, hindi naman masyadong marunong magaling kumanta. Unlike Ray. Ogie Alcacid, di ba, naiiba yun, marunong kumanta. Pero karamihan talaga, hindi masyado. So, at first, siyempre bata pa ako noon, hindi ko alam kung paano eh. Hindi ko siya gusto. Sabi ni Nonoy Tan, pag hindi mo na-record dyan, lagi may threats, di ba? Lagi may threat. Pag hindi mo na-record dyan, hindi ka sisika. Yan. So, natakot na naman ako. Ni-record ko siya. Ngayon, sumika. My Love Will See You Through, hindi ko rin siya gusto. Kasi galing yan sa, hindi yan siya, alam mo yung Metro Manila, Metro Pop. Yan. Hindi yan siya, hindi siya finalist, hindi siya nakalusot. O binigay sa akin ni Nonoy Tan, sabi niya, ito, kanta ko to para sa asawa ko, i-record mo to. May proof na siya na pag sinabi niya sa akin mag-hit. So, ni-record ko na nag-hit. Yung initial reaction ko, laging hindi ko gusto. Yung pala, ay syempre, at that time, syempre, bata pa, I was trying to please my taste of songs. Yung pala yun. So, importante talaga ang artist and repertoire. A&R. Sa isang recording company. Yun, Idol or na hindi ko rin gusto. So, nag-hit din siya.
Always gusto ko talaga yun. May mga ganun eh. May mga ganun na lagi actually. Yeah, I see another question here. Hello Marco. Ay, Kasi siya yung major solo concert mo, 4 na malalaking singers ang guest mo. Curious lang ako paano ang pwesto ng mga ito. Sino una, pangalawa, pangatlo, o panghuli. Although, sinabi mo kanina kay Martin, napakabait niya ng problema. Kahit saan mo siya salpak, pwede siya. Tapos si Vice, di ba kayo nagkakausap? Baka may isang demand, hindi natin alam, di ba? Tapos sabi mo nga yung dalawa, si Ray at si Nonoy, may hirap kausap. So baka magkaroon ng problema sa pwesto ng 4. Paano ba ang takbo ng sequence guide ng concert mo? Yung sequence ka mo, yung ng concert. Una, pangalawa, pangatlo. Oo, ang mauna si Nonoy, tapos si Ray, tapos may tribute kami kay Rico Puno. Tapos ako mag-tribute ako kay Halsey Alejandro. And then, after a few songs, si Martin. Tapos, ang pinakalas ko si Vice. Ganon. Ano nga yung number ni Vice? Ay, ngayon pa ako Meron kaming duet ni Vice at meron din siyang spot number. Okay. Ang duet namin yung Ikaw Lamang, ni Jano and Zaya. Opo, winner ang production number. May isa pa akong question, Marco. Kung i-revive yung mga kanta mo, like may Love Will See You Through, yung Always I Make Believe, yung gusto mo sa mga artist na yon ang mag-revive at bakit siya? My Love Will See You Through, gusto ko ang kumanta si Lani Misanucha. Sigurado may iba ang tunog doon. Yung Make Believe siguro would be another. Hindi siya pwedeng R&B eh. It has to be some a crooner like siguro si Christian Bautista. Always okay din for Christian. Aida Lorna Faye, hindi ko alam kung sino pwedeng gumawa nun. Siguro isang banda, no? Isang banda na parang gano'n, para maiba. Parang Ben and Ben. Para maiba. That would be exciting, no? Kung sila ang magre-revive ng kanta na yun. Hello, Sir Marco. Curious lang po ako, ano po yung winning contest piece nyo nung sumasali kayo na nag-champion kayo? Yung winning contest piece po. Merong kantang tinatawag na charade na nirecord ni Frank Sinatra at saka ni Mark Monroe. I'm sure hindi nyo na alam yun. Sample nga po. Pwede po ba? When we played a charade. Kasi hindi ko na maalam yun. We came on much too closer. La 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 la, acting out names. La 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 la. Fate seems to pull the string. I know that you were gone, while from the dark and through the music box played on. Sad little serenade. Sorry, hindi ko na matandaan. Wow, ang ganda po pala. Such an old song. Opo. Last question ko po, in your bucket list, ano pa po yung gusto nyo ma-achieve in your music career? Oo nga, no? You're still too young po kasi, so I know, you still want to achieve more. Siguro, yun. Isa sa bucket list ko yung magkaroon ng hit song. Another hit song in this generation. Kahit isa lang, okay lang ako doon. Basta another hit song. Tapos, more solo concerts. To a bigger.
Oh, bigger. Kasi Bigger. nagawa ko rin dati nung bata ako, gusto ko siyang gawin great. Kaya ganun. Okay, thank you po and good luck to your concert. Thank you so much. Thank you. Okay na? Sige. I think wala nang questions na cover